dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, kita nyo naman, nagyayelo po yung mga paligid. Oo, madulas ha. So yung mga kalsada madulas, kaya nandito kami sa nakahinto dahil sa sobrang lamig, mga kababayan, sobrang tuloy, nagyayelo yung mga kalsada. At syempre sobrang lamig na rin. Opo. So yun, mga kababayan, bago natin ito umpisan itong talakayin, mga kababayan ko, baka naman paki-like, share, and subscribe po. No? So yun na nga, mga kababayan ko. Ayan, nakikita nyo, no? Puro yelo na, no? Yelong-yelo, mga kababayan ko. Sobrang lamig. Oo. Pero bilisan natin, mga kababayan, no? Ito na nga. Etong interview ni Attorney Conti kanina, napanood natin, mga kababayan. Opo, dali lang ha. Iyaano ko lang. Pakihawak nga saglit. Oo, hawakan mo lang dyan. Oo. Yan, wait lang ha. Iayos ko lang yung aking guantes kasi malamig. Oo. Naku. Wait lang po. Malamig. Sobrang lamig dito. Grabe. Sa lahat yata na napuntahan ko, dito na pinakamalamig. Oo. Yon. So, yan. Oo, etong tawag dito, yung interview po ni Attorney Conti kanina. Mukhang itong mga DDS nagising na naman ng mga tatanga-tanga, no? Sapagkat nga yung nadiskubre at nabisto yung drama ni Duterte na ang kanyang yung mga drama niya na may sakit, hindi makabangon, at alam niyo yon, mga kababayan ko, yung bang mahina na daw memorya, ganon. Napatunayan po ng mga eksperto at mga nag-examine o nag-test sa kanya na, mga kababayan, hindi pala totoo yun. So ngayon, sabi ko nga nung nakaraang live natin, niloloko na itong mga DDS, abay, patuloy pa rin ang kanilang katangahan, Patuloy pa rin talaga yung kanilang katangahan sa paniniwala kay Duterte. Grabe, no? So, walang hanggan yung ganyang mga style. Kahit na siguro pakainin naman ng ebak ni Duterte itong mga DDS, sige pa rin, Sige pa rin na maniniwala. Parang kahit na iuntog mo ng 10 beses, 100 beses sa semento, abay, maniniwala pa rin sila, sa mga Duterte. Tignan nyo, mga kababayan ko, itong pamilya na ito, kung ano yung ginagawa. Tulad yan, nasaan na si Sara? Hindi na natin makita si Sara. Kung nasaan siya. Nasaan na po si Pulong? Di ba nagpapaalam yan na mamamasyal daw sa 17 bansa? Ano po? At tingnan nyo, nasa si Kitty, nasa si Baste. Nagpa-party lang, Ngayon mga kababayan ko, dito natin makikita na yung mga sumusuporta talaga dito sa pamilyang Duterte ay talagang hihina ng ulo. Oo. Yun. Shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga bagong dating, umuuso ko yung bunganga ko sa sobrang lamig. Opo. Yun. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga Alicia Duran, naman. Pinky MA. Sa ating mga bisita. Opo, Grabe lamig, Di ba, mga kababayan ko, kung ikaw merong tamang pag-iisip, tingin ko, mga kababayan ko, matagal ka ng gising. Matagal ka ng gising sa katotohanan, mga kababayan, na ang pamilyang Duterte, niloloko lang kayo. Oo, di ba? Oo, freezing. Sobra. Sobra na. Hindi ka ba magpipris nag-yelo? Pero alam nyo, mga kababayan ko, galing na ako sa iba't ibang bansa na malalamig. Dito kakaiba yung lamig, mga kababayan ko. Hindi pa siya umuulan ng snow, pero yung lamig talagang matindi. Opo kasi ako, nagpunta na ako ng Japan.
umuulan ng yelo, pero hindi ganun kalamig. Oo, yung parang kaya ng katawan ko. Ha? Isang t-shirt, isang jacket, pwede na. Pumunta ako ng Switzerland sa bundok ng Mount Titlis, ano po. Sobrang malamig, pero sobra yung tsaka snow na bumabagsak. Pero hindi rin ako na masyadong na apektuhan nung lamig. Ibig sabihin kaya kong itolerate. Pero mga kababayan ko, dito ang hirap. Pero mo ang patong ko, dito lang ho ako nagga-gloves ng ganito. Sobrang lamig. Tingnan niyo ho yung mga yan tingnan, puro yelo na Di ba? Yelo na yelo ho yan. Oo, yelo, no? Oo. Grabe. So balikan natin itong issue dito kay Attorney Conti. Ayun na nga. Ito na, syempre, sabi nga mga kababayan ni Attorney Conti, ang Pasko ni Duterte ay malungkot pa rin at ang Pasko ng mga kampo ng mga DDS ay tanga pa rin at syempre malungkot pa rin dahil hindi pa rin nakalabas si Duterte kahit na ilang beses na nilang inaasam-asam na makalabas at ilang beses na rin silang nag-file ng umapila. Oo, sinubukang umapila at hindi ho napagbibigyan ng korte ng ICC. Opo. So ngayon, mga kababayan ko, kabaliktaran naman po yan sa mga pamilya ng biniktima ni Duterte. Sabi ni Attorney Conti, masasaya daw po yung mga naiwan, yung mga pamilya, yung mga biniktima ni Duterte. Sabi ni sino to? Ni Attorney Conti, masaya. Oo, masaya ang Pasko ng mga pamilya pamilya ng mga biniktima ni Duterte sapagkat nabisto daw ho yung drama at katarantaduhan na naman na nais na gawin o ipakain sa sambayan ng Pilipino na nagkukunwari na hindi na raw nakakapag-isip ng tama, ulyanin na raw, kulang na lang mga kababayan, sabihin nila inutil na itong si Duterte. Yung matandang Duterte na tatay ni Sara Duterte, tatay ni Pulong at tatay ni Baste at tatay ni Kitty na asawa nung Elizabeth at asawa din nung si Hanilet. Ano po, mga kababayan ko? Yun, mga kababayan ito nga ho, no? Yung katuwaan ng marami nating kababayan dahil nga dito sa pagkakadiskubring ito, nagbubunyi sila ngayon. At syempre, masaya rin tayo dahil syempre napatunayan natin na mga gago nga talaga yung mga Duterte, dahil sa pati ba naman yung ganyan lulukohin nila. Akala siguro nila mga kababayan ng ICC ay parang korte sa Pilipinas na kaya-kaya nilang imanobra. Kayang-kaya nilang tapalan ng kanilang mga pera. Kayang-kaya nilang lahat dadaan sa pananakot, idadaan sa kung ano-ano. Di po ba mga kababayan? Yan naman kasi yung style ng mga Duterte talaga. Oo. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat Pasensya na po kayo, hindi ko po masyadong nakikita po yung inyong mga message dahil maliliit. So ngayon, puntahan naman natin. Nako, eto naman. Isang interview po ulit ang aking nakita dito sa misteryoso na sulat. Oo, viral ngayon to Itong misteryosong sulat di umano na ni Cathy ni Yusek Catalina Cabral na napunta nga ho dito sa Batang Libiste. Kay Congressman Libiste ba? Itong controversial din na kongresista, mga kababayan ko. Ngayon nagba-viral po. Dahil nga po sinasabi nga daw po na may listahan dito. At dito daw po mga kababayan ay marami hong mga nakasulat kung sino daw po yung mga sangkot at may mga kinalaman. First-hand information daw di umano nitong namatay, namayapa
na si Cathy Cabral. Ang problema mga kababayan ko, paano na ito? 'Di ba? Paano na ngayon mapapatunayang legit yung sulat kung wala nang magpapatotoo? Nakuha nyo mga kababayan ko? Malamig na habang humahangin eh. Lumalamig. Oh, delita. Lumalamig. Oo. 'Di ba mga kababayan ko? Habang tawag dito, mga kababayan, habang humahangin kasi lumalamig. Balikan natin yung topic natin. Ito nga po, mga kababayan ko. Etong sulat na nagba-viral ngayon na galing daw po kay Cathy Cabral na napunta naman sa kamay ni Libiste, Batang Libiste, itong Leandro Libiste ba yun? Na controversial ding kongresista, mga kababayan ko. Abay, eto ngayon, viral din. Ang tanong ho ng marami at tanong din natin, paano mapapatunayang legit? Gayong wala na nga itong Cathy Cabral. At dito daw sa mga sulat na ito, napakarami daw hong mga kasalit, mga pangalan na dinadawit sa mga nakinabang po sa mga illegal o maanumalyang mga proyekto na pinaggagawa diyan po sa DPWH. Ano po? Naku, sayang Kaya minsan mga kababayan hindi natin na masisi ang ilan na na mag-isip na talagang medyo may hocus-pocus, menekos-mekos nga daw, di umano, ang kamatayan nitong controversial ding USEC ng DPWH. Dating USEC po yan ng DPWH. So yun, mga kababayan ko, ito ngayon ang tanong paano na natin ngayon malalaman kung totoo man o hindi? Ang sulat na yan, parang sa akin napakahirap ng napakahirap ng patotohanan kahit pa legit yan, kung wala nang magpapatunay. At kasi maraming tanong dyan Unang tanong dyan, paano napunta sa kamay mo yan? 'Di ba? Yung mga sulat na yan. O, 'di ba? Paano napunta kay Congressman Leandro yan? Yan po yung mga tanong, mga kababayan ko. Na dapat na sagutin niya at dapat na makumbinse. Kailangan makumbinse yung mamayang Pilipino at yung pong mga tao. At syempre kung gagamitin na ebidensya yan, laban nga po dito sa mga sangkot na ng mga pang-i-scam at pananarantado at pang-wawalangya sa pondo at kaban ng bayan, mga kababayan ko, kailangan niyang suportahan talaga at maipakita na legit yung hawak niya. Paano mo maisasangkot? Yan, tulad nila Saltico at saka nila Martin Romualdez at ng iba pang mga senador at kongresista na nasa listahan, kung yan, hindi mo na mapapatotohanan gawa ng patay na nga itong dating USEC na sinasabi mong nagbigay sa'yo ng sulat na yan. Ano po? Kaya masyadong misteryoso ho yan kung ano ba talaga yung katotohanan na dyan, sapagkat mga kababayan ko, eto mga kababayan, parang ang hirap na na kumbinsihin yung tao na totoo ito kasi wala na nga Nako, ayan na. Mga kababayan ko, mukhang kailangan na naming umalis. Pero wait lang. Uusod lang yata. Lilipat lang ako ng pwesto at baka hot. Ayan madulas mga kababayan ko. Ayan, tingnan mo, dulas ng kalsada. Kasi yung gilid, nag-yelo. Ayan, kailangan dahan-dahan lang tayo ng lakad para hindi tayo madulas. Yan. Diba? Mga kababayan ko. So, yon.
Yun lang naman. So ano masasabi nyo ho dyan, mga kababayan ko, sa issue na yan? Kayo po, mga kababayan, syempre, iba-iba na naman tayo ng pananaw dyan at iba-iba pa rin na naman ang opinyon kasi, syempre, ganun talaga sa atin. Depende yan sa kung sino yung sinusuportahan mo. Di po ba? Boss Mike is from Indonesia. O ba? Pa ganun-ganun pa ha. Oh, stay safe. Opo, thank you naman po. Ay, Chang ha. Oh, Laila Collins, nandiyan ka ba? Uy, Laila Collins, baka gusto mong mag-donate ng ng pang-jacket diyan, no? Oh, ang jacket dito is ano lang, mga $600 lang. Ay, hindi. Hindi naman, mahal naman. Oh, mga $120 lang. Oo. Di po ba mga kababayan? So kayo, ano po masasabi nyo? Kasi mga kababayan ko, no? Yung pong, tawag dito, yan pong si Leandro, maingay ngayon eh. Yung Leandro Libiste, si Congressman Libiste, yung bata. Ano po? Eto ba mga kababayan ko sa palagay nyo, pwede rin nating isipin na pamamaraan para guluhin ang sistema ng mga nangyayari ngayon, di ba? Pwede nating isipin yon, mga kababayan ko. Oo, marami, pwede. Pwede nyong isipin na baka naman style lang yan para guluhin ang nangyayaring investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa usapin ng flood control scam. Pwede rin po, di ba? At pwede rin po natin na sabihin na nagpupursigi ang batang Libiste, Congressman Libiste, no? Na nagpupursige para magpakita ng pakitang gilas sa sambayan ng Pilipino dahil may binabalak na mas mataas na posisyon para takbuhin sa susunod na pang-nasyonal na eleksyon. Pwede rin. Di ba? At tulad nga po, mga kababayan, na ang mga politiko, ganun talaga kapag ka nakakakita ng pagkakataon, di ba? Kapag nakakakita ng pagkakataon, alam nyo na, sinasamantala rin. Tama ba, mga kababayan? Sinasamantala rin yung pagkakataon para makilala sila lalo ng mga Pilipino kung sino sila at matandaan sila para nga sa susunod ng mga eleksyon, may pagkakataon at malaking pogi points na para sa kanilang kandidatura. Di ba? Maaari din yun. At maaari din gawa-gawa lang. Makagawa lang ng issue. Eka nga mga kababayan ko, mema lang. Ano po? Mema. Di ba? Marami hong ganun mga kababayan ko. Maraming ganun. Eto mga kababayan, pakita ko lang sa inyo Ayan Yan tingnan nyo mga kababayan ko. So nakapila yung mga bus namin dito. Ayan yung bus namin. Hindi po kami makalis. Gawa ng madulas ho yung kalsada. Delikado daw po. Pero yung aking kinaroon, tingnan nyo, puro yellow na ho. Yan Yellow na everywhere. Diba? Yan. Tingnan nyo. Dito po ako sa may dagat. Ano ba to? Sa gilid ng highway. Opo. Ayan na. Gagalit na sila. Pero yun doon, sa loob, puro yellow na ho. Yan, Diba? Puro yellow na talaga. Ito lang kalsada rin Kung hindi lang siguro tinatanggalan ng yellow, malamang ho, mga kababayan, nagdudulasan na ho yung mga sasakyan. Di ba nakakita kayo ng ganun? Yung dumudulas yung mga sasakyan, So, paano, mga kababayan ko? Wala na bang dyan? Wala na bang magsasabi sa akin na bayaran ako ni Tamba? Wala ba? Kasi dati maraming nagsasabi dyan na, ito na, bayaran ni Tamba. Magkano bayad sa'yo ni Tamba? Di ba, no? Alicia Duran dati, di ba? Ang daming ganon. Yung bang tatawagin ka, bayaran niya ni Tamba. Paano ngayon yan?
Bayaran pa ba tayo ni Tamba nito, mga kababayan ko? Ha? Wala na, no? Wala na makapagsabi na bayaran tayo ni Tamba, ano? Ha? You will be paid by, YouTube. Yan, oo, tama. Laki-laki lang kita sa YouTube para magtiyaga ka sa 20-20, 30-30. Di ba? Oo. Yan, mga kababayan, no? Oo. Oh, hello po sa inyo. Oo, si Shami Vlog. Opo, Ay, Chang, ano na? Oh, so paano? Pero alam nyo, pagka malamig, masarap uminom ng malamig, ano? Pagka malamig minsan, mga kababayan, masarap din uminom ng malamig, eh. Ayun, tingnan nyo, mga kababayan, nag-i-yelo. So, nasa ibang lugar na naman tayo. Oo. Tinawag ko na ho si Kumaliar. Sabi ko kay Kumaliar, ihanda ang space warp, yun. Tapos bigla tayong napunta rito sa kakaibang lugar at kakaibang mundo ng mga tao. So mga kababayan, abangan nyo po yung mga susunod nating mga reaksyon sa mga nangyayaring mga balita sa ating bansa, sa ating usaping pangpolitika. Opo, maya-maya po mga kababayan, at medyo hindi ko na ako kinakaya yung lamig dito sa labas. Nanginginig na ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano po? Oo, kita po tayo mamaya. Our beloved Boss Mike Cervera.